For today's video mga mare ay meron nga kaming event ngayon. Bago nga kami sumama dyan mga mare ay lahat nga ng projector ko ay nakalabas na. I mean mga mare ay fully booked na. Ang usapan nga namin ni Daddy Ron mga mare ay tig-iisa kami ng event. Ang oras ng event dito sa may Mahogany Farm mga mare ay 12:30. At sa kabilang event naman mga mare sa may Santo Niño Taguig. Ang oras naman ng event dun mga mare ay 2:30 pa. Dapat ako yung magsa-setup dito mga mare at kasama ko nga itong dalawa kong anak. At si Daddy Ron naman dun sa kabila. At hindi na rin pala ako iniwanan dyan ni Daddy Ron mga mare at tinantay na lang namin na matapos yung event dito. Kaya itong dalawa kong anak mga mare ay panay lakad nga dito sa labas. Nalilibang nga silang dalawa dyan mga mare at hindi nga sila talaga naiinip. At eto na nga mga mare yung pinakalas na program. Pagkatapos nilang panoorin yan mga mare ay pinull out na kaagad ni Daddy Ron. At bumiyahe na kaagad kami papuntang Santo Niño Taguig. Pagkadating nga namin dito mga mare ay meron pa nga kami isang oras. Habang inaantay namin si Daddy Ron dyan mga mare ay nasa simbahan naman kami. Bale 30 minutes lang naman yan ipapalabas. O diba, ang bilis lang, pera kaagad. Chor! Pagka-pull out nga nila Kuya Isko mga mare ng projector tsaka screen ay nangihingi na nga ng sahod. Syempre mga mare kahit papano ay bibigyan natin si Kuya Isko. Chor! Pagka-uwi nga namin mga mare ay bagsak nga itong dalawa kong anak. Bale itong video na to mga mare ay kinabukasan na nga dahil sobrang pagod na nga din ako noon. Dahil maaga kami nagising dyan mga mare at maaga nga din pumuntang palengke si Daddy Ron. Habang nasa palengke nga si Daddy Ron mga mare ay busy naman ang kumare nyo dito sa gawaing bahay. Dahil eto nga yung iniwan namin kalat tung umalis kami ng bahay. Eto at inuumpisahan ko na nga maglinis dito mga mare para pagdating ni Daddy Ron mga mare ay magluluto na lang siya ng almusal. Dahil nagtanong sa akin si Daddy Ron mga mare kung ano nga yung gusto kong almusal. Sabi ko sa kanya mga mare ay pagluto niya ako ng masarap na pansit. Pagkatapos ko naghugas ng pinggan dyan mga mare ay nagsaing naman na ako para sa almusal namin. 3 gatang na pala yung sinaing ko dyan mga mare para sa ganon ay hanggang sa tanghalian na namin. At eto na nga mga mare, malinis na nga rin yung area ni Daddy Ron. Para pag uwi niya mga mare ay ganadong-ganado nga siya magluto. Pagkatapos ko nga dyan mga mare ay sinunod ko naman tulinisan tong ref namin. Dahil kumita naman kami mga mare ay dapat lang na mag-stock kami ng pagkain. Para syempre mga mare hindi na labas ng bahay. Nilinisan ko na rin pala dyan mga mare yung mga patungan. At eto na nga mga mare, dumating na nga rin si Daddy Ron mga mare galing sa palengke. Sa halagang 4,000 nga mga mare, ayan nga yung nabili niya. Hindi ko na isa-isahin mga mare, basta tignan nyo na lang. Oh no! Hindi ko matansya mga mare kung ilang araw or weeks namin yan. Dahil minsan mga mare, yung tanghalian namin na ulam ay hanggang hapunan na. Eto na nga mga mare yung kinalabasan ng freezer namin. Nagkalaman din sa wakas. Char! Dahil puro ML nga to si Kuya Isko mga mare, ay inutusan ko nga siya mag-vacuum ng sofa bed. Para kako sa kanya mga mare ay may magawa siya. At feel naman niya mag-vacuum dyan mga mare, samantalang yung kapatid niya ay natatakot sa ingay. Dahil sa mga oras na yun mga mare ay umiiyak nga si Iyo. Katapos nga ni Kuya Isko mga mare ay naghanda na nga rin si Daddy Ron ng pagkain namin. Daddy Ron talaga ang nakatoka sa pagkain namin mga mare. Ako naman mga mare ay linis lang talaga dito sa bahay. Kain tayo mga mare. Pagkatapos namin kumain mga mare, nilagay ko nga muna yung pinggan namin sa may lababo. Dahil sa mga oras na yun mga mare ay tulog nga si Iyon. Inuna ko muna isampay itong mga damit namin. O siya mga Mars, hanggang dito na lang. Salamat. Bye.